Anak, makikipag-isang dibdib ka sa isang taong hindi mo iniibig. May anak si Dalang? Yang tersayang. Bakit muli ka naging mailap? O sadyang nililinglang mo lang ako? Pagkat ang totoo'y nais mo lamang tumakas. Hindi isang babae lamang ang sisira ng aking pagiging dato. At sino naman tong mangangayaw na ito na naglakas loob na manakop nasa ilalim ng aking pamumuno? Dato Bagani. Napakabait ng mga diwata. Ligtas ka. Buhay ka. Ayoko na makita yung magmumukha mo. Kalimutan mo na yata ang tamang asal. Mas masakot pa siya sa isang ahas na tumutuklaw pa talikod. Sumama ka sa akin. Naroon ng taong kakausap sa'yo na siya magpapatunay kung bakit ko nagawa ang mga yon. Magani nagmamakaawa ko sa'yo. Magani sumama ka sa akin para mapatunayan ko sa'yo ang lahat na naganap kung bakit ko nagawa sa'yo yon. Nagmamakaawa ko sa'yo, Magani. Nagmamakaawa ko sa'yo. Magani sumama ka sa akin. Sa ating puot. Amaya, babalik lamang ako sa ating puod. Hindi dahil sa'yo. Sa ibang dahilan. Huwag mo na siyang habulin. Lalo't kinamumuhian ka na niya. Hindi siya ang dahilan kung bakit tayo naparito. Walang galang na. Mayroon ba sa inyo nakakilala kay Dalang? Bakit hindi pa tayo umalis? Hindi ba ang biling ni Yang Tersayang? Eh doon na lang natin sa hintayin sa kakahuyan. Agang, hindi ko siya kayang iwan. Lalo't nag-aalala ako sa kanyang kalagayan. Dalang! Anong magagawa natin para matulungan siya? Wala tayong laban sa mga tao rito. Kaya sundin nila natin ang bili ng anak mo. Halika na! Kung kaya niyong umalis, gawin ninyo. Ngunit aabangan ko dito ang aking anak. Hindi ako aalis. Tama na ang paglalaro, babae. Asawa na kita! At wala ka na magagawa upang baguhin yun! Itawan mo ako! Isusuko mo na yung sarili sa akin ngayon din! Si Dalang ay dating uripon mula sa banwa ni Dato Bugna. Doon siya nakatira, sa balay malapit sa ahop ng pinaslang na dato. Maaari niyo ba kaming masamahan? Ano ito? Abat? Ginoo! Dato! Bakit ka tumutol sa hiling ni Amaya? Mas makabubuti nga sumama tayo sa kanya upang malaman niyo na ang sinasabi niya ay totoo. Siya nga. Huli na. Hindi na ako nabubuhay alang-alang sa kanya. May pangako ako sa akin sarili na kailangan ko tuparin. Ngunit, may pagtatangi pa ba kayo sa punong alabay? Mahal niyo pa ba si Amaya? Higit ko nang minamahal ang aking sarili. Nagbago na nga siya. Hindi na siya ang dating Ginoo natin. Doon ang banwa ni Dato Sagid. Mag-iingat kayo. Salamat. Maaaring malagay tayo sa panganib. Sa sandaling magtangka tayong pumasok sa banwang yan. Ang kampila na ito, ang siyang magliligtas sa atin. Ito rin ang magiging senyales upang mahanap ko ang aking Iloy at ang kanyang anak. Tayo na. Yang Tersayang,
Mag-asawa ay nagpapahinga na. Bumalik na lamang kayo bukas. Paumanhin, gusto ko lamang makausap ang aking anak. Patuloyin mo sila. Kung nais mo makausap ang iyong anak, tumuli ka. Salamat po, Datu. Iloy? Anak, Anong ginagawa niyo rito? Hindi ba't sinabi ko na tumakas na kayo? Ginawan ko na ng paraan upang makaalis kayo, ngunit narito pa rin kayo. anong ginawa ko sa'yo? Sabihin mo sa akin. Isumbong mo sa iyong Iloy. Anong kalapastanganan ang ginawa niya sa'yo? Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya. Sukdulang ikamatay ko ang ginawa niyang kalapastanganan sa'yo. Sisingilin ko ang datong yan sa kanyang kabuktutan. Dalang! Huwag mong gawin na yan, Iloy. Malinaw pang singilin pa natin siya. Kaya tanggapin na lamang natin ang naganap sa akin. Kung tutusin, hindi masama ang aking naging kapalaran. Lalo pat dato ang aking napangasawa. Nangangahulugan ito na hindi na natin naalahanin pa ang ating ikakabuhay. Pagkat ano man ang ating naisip, siya nang ibibigay. Sinasabi mo lamang yan, pero dama ko ang galit sa iyong kalooban. Magalit man ako, anong may dudulot sa atin noon? Kaya't tanggapin na lamang natin ang naganap na. At gamitin ito sa ating kapakanan. Huwag ka nang umiyak, Iloy. Huwag mo nang iyakan ang naganap sa akin. Pagkat kaya ko ang aking sarili. Kaya ko ang aking sarili. Dino! Kayo marahil ang kasama nila Maya at Lumad. Ang ginagawa niyo dito? Anong sadya niyo sa Pokemon? Nandito kami upang sa mamamili ng kasangkapan si Asinas. Ang balita sa puod ay may masamang naganap sa inyo. Iparating niyo sa aking Iloy at kapatid na nasa mabuting kalagayan. Yun lamang ang biling ko. Si Usbog, hindi niya ata sa kasama. Ano? Nawawala si Usbog? Siya ang tunay. Dito, Ginoo. Malalim niyo ang gabi. Ano ba ang kinakailangan kong makita na hindi makapaghintay ng umaga? Nangahoy kami. Natagpuan namin si Usbog. Usbog. Ngayon ang tanong, sino ang pumaslang sa kanya? Sino kayo? Anong sadya niyo sa aming banwa? May hinahanap kami sa inyong banwa. Kami mula sa puod ni Raha Manggubat. Manggubat? Ngayon, mga ngawin kayo! Tama ang sinasabi ng anak mo. Wala na tayong iba pang magagawa upang baguhin kung anong binigay na tadhana ng mga tiwata kay Amaya. Ang maipapayo ko lang ay maging ulirang asawa siya sa dato. Hana, Iloy. Huwag ka nang umiyak. Higit na hindi ko kayang makita kang umiiyak kaysa sa nangyari sa akin.
Kaya tahan na. Ano ka luluwas to? No, ibig sabihin ng tunog na yun. Maaaring may nagbabadyang panganib. Maiwan ko na muna kayo rito, Iloy. At saan ka naman pupunta? Hindi ba't ang banwang ito ay aking magiging banwang na rin? Kaya't kailangan kong malaman kung anong nagaganap. Dito lamang kayo at huwag kayong lalabas. Kahit na anong mangyari. Aking bana! Amaya. Pinayaan? Dalang, tumigil na ang tunog na ating naririnig. Marahil na sa Watana ang kaguluhang nangyayari. Hindi yan ang aking inaalala. Ang aking iniisip ay tungkol sa kalagayan ng aking anak. Nagagalit ang aking kalooban sa nangyari sa kanya. At alam kong hindi ito ang nais ni Amaya. Napakabait ng mga diwata. Muli kitang nakita. Salamat at ligtas ka. Ang aking Iloy na lang ang tanging hahanapin ko. Wala rito ang iyong Iloy. Wala rito ang iyong hinahanap. Umalis na kayo rito! Dalang, wala ka nang magagawa kundi ang umiyak. Lalo't wala naman tayong laban. Kaya ang minumungkahi ko sa'yo, tulad ni Amaya, ay tanggapin mo na lamang kung anong naganap sa kanya. Hanggang buong buhay ko, naganap ang tanggapin ko ang lahat ng galit at puot sa akin ng ibang tao. Tinanggap ko ang lahat ng yun. Pero hindi ko kayang tanggapin ang nangyari sa aking anak. Walang kahit na sino, kahit isa pang dato ang pwedeng gumawa ng ganito sa aking anak. Hindi pwedeng dungisan ang aking si Amaya. Wala silang karapatan. Walang karapatan niyang datong yan. Tama ka. Hindi niya pag-aari si Amaya. Dalang, matalino ang anak mo. At tulad mo, matatag ang kanyang loob. Kaya Dalang, manalig ka. Manalig ka na kung ano man ang ginawa ng datong yan, ay magbabayad siya. Ngunit Dalang, hindi ikaw ang sisingil noon, kundi ang anak mo. Kaya manalig ka.
Bakit tila malamig ka sa akin? Nagtatapo ka pa rin ba? Patawarin mo ako kung hindi kita binalikan. Patawarin mo kung pinabayaan kita. Batid ko yun. At wala akong galit sa iyo. Patawad. Patawarin mo ko kung ako'y naging malamig sa iyo. Ngunit nagsasabi ako ng totoo. Wala rito ni Wiloy. Munting Ginoo, narito na ang pinatawag ninyo. Ginoo. Salamat sa pagdating, Apo. Meron ako ipapakiusap sa'yo at nais kong ingatan mo ito at huwag makarating sa aking baba. Ano ang ipapagawa niyo? Magsama ka ng pinagkakatiwalaan ng mga tao at pumaroon kayo sa kinaroroonan ng aking Iloy. At nais kong parating mo sa kanya ang tungkol sa muling pag-asawa ng kanyang bana. At nais kong sabihin mo rin sa kanya ang bago niya napupusuan, si Umbo Marikit. Tunay ba ang inyong winika? Si Dayang Marikit? Ibig makaisang dibdib ng raha? Oo. At hindi ko rin ito nais. Kaya pumaroon ka agad sa banwa ng aking Iloy upang mapigilan niya mga balak ng aking baba. Ako ay tapat sa raha. Ngunit tagahanga rin ako ng iyong mapagpalang ina. Susundin ko ang pinag-uutos niyo. Paparoon ako sa kanya ngayon din. Naway makarating ka agad sa banwa ng aking Iloy. Nang sa gayon mapigilan niya mga balak ng aking baba. Ito na ang mabunying araw na pinakahihintay natin, Umbo. Ilang sandali na lamang at makikipag-isang dibdib na ang aking anak na si Marikit sa pinakamakapangyarihang lalaki sa buong kapuluan. At kapag nangyari yon, hindi na tayo maaaring pagmalakihan ni Amaya. Kung halimbawa maging punong babaylan siya. Hindi mangyayari yon, Umbo. Kahit kailan. Hara. Bakit kayo sinubo ng aking bana? May balita na ba ukol kay Bagani? Hindi po ang rahang nagsubo sa akin, kundi ang inyong anak na si Banok. Sinubo niya ako upang ipaalam sa inyo ang nalalapit na pakikipag-isang dibdib ng raha. May bagong babaeng muli ang aking bana. Sino siya? Ano ang pangalan ng bagong magiging sandin? Kilala niyo siya. Ang dating asawa ng inyong anak, si Dayang Marikit. Marikit, kailangan nating madaliin ang pagagayak. Naroon na ang kapunuan. Ito ang adlaw na aking isinusumpa. Gaya ko ng isang baboy na inaalay sa mga diwata. Ngunit batid kong wala na akong magagawa. Kailangan nating sundin ang nais ng iyong ina. Tingnan mo, Binayaan. Nakita ko ang kampila na to sa balay ng aking Iloy. Hindi ako makapaniwalang makikita ko uli ito. At ikaw, kaya sasama ka na sa akin.
Hindi ako maring sumama sa'yo pagkat ako'y meron ng bana. Bana? Gising na pala kayo. Nakatulog ba ng mahimbing ang aming mga panauhin? Kung gayon, nais kong sumalo kayo sa aming mag-asawa. Tayo na. Hindi ako makapaniwala. Ibinigay mo na ang sarili mo sa isang pinuno. Kinagagala ko ang sinapit mo binayaan. Salamat. At malabis ko rin kinatutuwa na nakilala ko ang kapatid ng aking asawa. Kagaya niya, kaakit-akit ka rin, Amaya. Salamat. Ngunit, ito ba ang inyong balay? Hindi. Hindi kami dito nakatira ng iyong kapatid. Kung gayon, maaari ko bang makita ang inyong balay? Wala nang panahon upang mapunta ka pa roon. Naku, umaga na pala. Nakatulog talaga ako. Ano na kaya nangyari? Hindi ko rin namalayan. Pagkat ako'y nakatulog na rin sa labis na kapaguran. Hindi na rin nakabalik si Yang Tersayang, kaya tayo na, hanapin natin siya. Hindi kayo maaaring lumabas rito. Bakit? Bakit ayaw niyo kaming tulutan? Sapagkat ito ang bilin sa amin ng inyong anak. Mananatili kayo rito, gaya ng nais niya. Hindi ba't ang sabi mo isa ka ng punong alabay sa pulong iyong pinabibilangan? Natitiyak kong inaantay ka ng mga taga roon. Kaya't pagkakayan, ay ipahahatid ko na kayo sa tabing dagat upang kayo'y makapaglakbay ng muli. Ngunit binayaan, kailangan ko makita ang aking iloy. Pati ikaw lang makakatulong sa akin. Ngunit hindi ko maunawaan. Bakit kami kailangan kulong dito? Ano ba talagang totoong nangyayari? Di ko masasagot yan. Kaya pakiusap, bumalik na kayo sa inyong silid. Dalaang, hayaan mo na. Halika na. Sundin mo na lang ang bili ng anak mo. Halika na. Taga dito ko sa pulong ito. Kaya natitiyak kong makikilala mo sila. At yung sinasabi niyang Yang Teresayang, Tama ka. Alam ko kung nasaan sila. kung gayon, sambitin mo sa akin kung saan ko sila matatagpuan. Sila... ang iyong mga hinahanap ay wala na sa pulong ito. Pagkat ang pagkakaalam ko ay nilusob sila ng mga mangangayaw na naparito at sila'y tanangay. Kaya't ikinalulungkot ko. Wala akong may tutulong sa iyo. Yang Tersayang. Iwan niyo na kami. Naihatid ko na sila kung saan naroon ang kanilang baroto. Pumalaot na sila. Mabuti kung sa gayon. Huwag mo akong talikuran, binayaan. Yon ang iba mo pangalan, hindi ba? At mula sa pag-uusap ninyo magkapatid, napagtanto ko na hindi ikaw ang inaakala kong ikaw. O ang iyong ina nga ang tunay mong ina. Pagkat ang anak niya ay ang iyong kapatid. Hindi ko batid ang dahilan sa pagpapanggap mong ito. Ngunit nais kong malaman at maunawaan ng lahat. Kaya magpakilala ka. Sino ka nga ba, Yang Tersayang? Inangkin mo na ang aking katawan. Ngunit hindi mapapasayaw ang aking pagkatao. Kaya't kung ayaw mo akong lalong magalit sa iyo, hinihiling ko na itiko mo na lamang iyong bibig sa kinikilala kong iloy tungkol sa iyong mga nalalaman. Ngunit mali itong ginagawa mo. Ano ang mali? Ang angkinin ng iloy na minahal ko at minahal rin ako? Mahal ko si Amaya. At kinikilala ko siyang bilang aking kapatid. Ngunit higit na kailangan ko ng Liloy. Lalo pat ngayon na napakalaki na ng aking pagdurusa.
na maging ang aking katawan ay pinagkaloob ko sa isang lalaking hindi ko naman iniibig. Mapangalagaan lamang ang aking Iloy. Walang sino man ang makakaangkin sa aking Iloy. Kahit pa ang pinakamamahal kong kapatid. Mabuhay ang Kabanawang Ra! Mabuhay! Mabuhay ang bagong sandil ng Ra! Pag na ang nais mo. Mabuhay ang Ra! Mabuhay! At asahan mong may pagbabagong mangyayari sa buong mundo. Nananabik na akong makitang muli si Ama. Mabuhay ang Ra! Totoo ba ang aking narinig? Nabalak ng aking bana makipag-isang dibdib kay Marikit? Totoo ang inyong mga narinig. Ngunit pagkatali na ngayon ng Raha at si Dayang Marikit, siya na ang bagong sandil ng inyong bana. Wala ka bang natitira? Pandidiri sa iyong sarili! Hindi ko naman gusto mangyari ito. Sinunod ko lang ang kagustuhan ng aking Iloy. Wala ka talagang pinagbago diyan, Lamitan. Handa kang ipahama kahit sino. Kahit ang sarili mong anak. Makuha mo lang ang maitim mong binabalak. Nagtagumpay siya. Sa nangyari, mas higit siyang mapapalapit sa Raha. Batid ko nagdurugo ang puso mo sa pangyayaring ito. Huwag mo akong kaawaan, Ban. Pagkat tinitiyak ko sa iyo, walang makakapalit sa aking katayuan sa puod na ito. Hindi ko maaaring ibigay ang hinihiling ninyo. Lalo pat walang dahilan upang ipag-utos ko sa mga babaylan na tanggalin si Amaya bilang punong alabay. At hindi nyo naman nanaisin na sumama ang loob ng aking kapatid na tinuturing nyo na rin ina. Kung ano man ang nais lang gawin sa akin, wala akong magagawa kundi tanggapin niya.